Yo, what's up mga kalakay? Bago natin simulan ang ating pag-share ngayon ng panibagong recipe ng fried chicken ay nais ko munang iparinig sa inyo ang aking kanta. Ano? Okay, ito po ay para sa atin lahat mga kalakay. Lalo na yung mga kasama natin na may negosyong street vendor o sa palengke vendor o para sa ating lahat mga kalakay. Negosyo natin ay parang isang sugat, kung minsan panalo, kung minsan ay talo. Ang umaayaw ay di nagwawagi, ang nagwawagi ay di umaayaw. Talo sa ngayon, may bukas pa naman. Huwag lamang susuko, ituloy lang ang laban. May nasasaktan, maraming luhaan, may nagtatagumpay ng walang hanggan. So narito na po ang ating mga ingredients na kakailanganin natin sa pagpiprito ng ating chicken na small sizes na pwede nating ibenta sa 10 pesos each. So nandito na yung 1 kilong harina na third class. Ito yung manok natin na 1.7 kg cut into small sizes. Kailangan natin dyan ng 6 tablespoon na cornstarch, 1 teaspoon chili powder, paprika powder, curry powder, paminta powder at ginisa mix. At kailangan natin ang asin na 1 and 1/2 tablespoon na asin. Kung kompleto na ang ating mga ingredients, ay huwag nating kalimutan ang tubig na ating gagamitin mamaya sa ating pagdidip. So, titimplahin na natin muna ang ating manok. Sa pagmarinate natin ay kailangan nating ilagay ang tagkakalahati ng mga 5 spices na ating kailangan. At saka natin ihalo-halo, i-mix-mix. Ganon din ang asin. Kailangang may halo ng mabuti. At saka natin iiwan ng about 30 minutes para ito ay mamarinate. At sa ating gagawing breading mix ay ihalo natin ang natitirang tago 1/2 na 5 spices natin. Kasama na ihalo natin ang 6 tablespoon na cornstarch.
Ngayon ay pwede na tayong mag-coat ng manok. Maglagay lang tayo ng katamtamang bilang sa ating breeding mix ng manok. Tsaka natin ihalo-halo, i-mix-mix natin. Pagkatapos nating i-mix ay pwede na tayong mag-dip ng chicken sa ating tubig. At babalik din natin sa ating breeding mix ang naidip na chicken para sa pangalawang coatings. Dapat lang malaman natin na kung gaano ka deep ang ating pag-dip ng chicken sa tubig ay ganun din mas makapal ang kanyang magiging coatings. So, nasa sa atin na kung gaano kakapal ang gusto natin na maging coatings ng ating chicken. Mas buo ang ating pagdip sa tubig ay mas makapal ang coatings. So, i-mix-mix ulit natin. At ito na yung ating final na coatings. Yan, pwede na nating isalin sa ibang lalagyan ng manok. At medyo ipagpag natin ng kaunti para matanggal yung excess na breeding mix na hindi nakakapit sa manok. Yun po kasing excess na breeding mix na hindi nakakapit sa manok ay pwedeng malaglag o maihalo doon sa mantika at yun ang isang nagpapaitim sa mantika natin. So, punta na tayo sa ating pagpiprito ng ating chicken. So, magpainit po tayo ng mga 2 galon na mantika. At ito ay painitin natin ng hanggang 350 degrees Fahrenheit or 175 degrees Celsius. So, be sure na mainit bago natin ilagay ang mga chicken. So, kung bumubula o bumubulwak ang mantika, ay ibig sabihin ay mainit na ang mantika. Yan po ang magandang sign ng mantika na mainit.
lagay lang natin ng ating mga na coated na chicken at huwag naman natin na i-overcrowded para maging maganda ang pagkaluto ng ating chicken. Huwag kalimutang ihalo-halo ang ating chicken para maging maganda ang pagkaluto. Baliktarin natin ang chicken kada ilang minuto. Kung ito ay nagsimulang magsilutangan na, ang ibig sabihin po nito ay hihina na natin ang ating apoy dahil ito ay malapit ng maluto. Tandaan natin na ang pagluluto ng ating chicken ay approximately 8 minutes to 12 minutes. Depende po kung gaano kalalaki ang mga sizes ng ating mga chicken. Habang mas maliliit ang cut ng chicken ay mas madaling maluto, at habang mas malalaki ang cut ng chicken ay mas matagal maluto ito. Sa ating pagluluto, pagkatapos na ating maihango ang mga chicken, ay huwag nating kalimutan na i-filter ang ating mantika para matanggal yung mga nalaglag o may halong mga harina. So ito na po yung ating finished products na small sizes na chicken natin. Ito po ay ibinibenta natin ng 10 pesos each sa ating pwesto o sa palengke. Tandaan po natin na ang pagluluto natin ng pritong manok ay depende po sa ating pamamaraan at depende rin sa mga ingredients na ating mga ginamit. Kung gaano ito kasarap at kung gaano ito ka-crispy ay depende po sa ating pamamaraan ng pagluluto at depende sa ating ingredients. So maraming salamat po sa inyong panunood at salamat din sa walang sawang pagsuporta sa ating channel na Calpo TV. Mag-ingat po tayong palagi at God bless po sa lahat.